Ang bottom line dito, gusto natin lahat kumita at maging profitable, hindi yung magmukha kang magaling. Oh, 'di ba, pa-English-English ka pa diyan, galing-galing mo nga, hindi mo naman natutulungan yung mga tao. Bakit hindi natututo? Eh, hirap na hirap ng intindihin, eh. Ang hirap na nga ng trading, ang hirap pa ng terms mo. Bakit hindi natin padaliin? Oh, yun ang goal natin sa channel na 'to, ha. Kahit maraming nababash sa'tin, ang goal natin matuto kayo. What's up mga kabit, Marvin Favis here, at ang pag-uusapan natin ngayon guys is all about trading. Okay, so kung beginner ka lang, hindi mo alam kung ano ba yung trading, naririnig mo lang yung forex, naririnig mo lang yung crypto, yung stocks, ayan, pag-uusapan natin ngayon etong trading, no? Ito ay para sa mga beginners, ulitin ko, at sa mga newbies na gustong-gustong matuto mag-trade. Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? So, ano ba talaga tong trading na to? Gustong-gusto nyong matutunan, okay? Lilitan ko lang to guys, yung ating video, at ito, ginawa ko lang to. Itong slide na to, actually pinagawa ko siya sa assistant ko kasi ang dami-dami sa comment section talaga at nawala pa talagang idea. Ano ba tong trading? Ano ba tong pinag-uusapan natin, no? Actually, nag-talk ako last year sa Traders Fair and ngayon di ako naka-attend because of kasal, okay? May kasal akong inattendan. That's why ito, dito ako babawi sa channel na to para kahit papaano, no, meron tayong bagong matutunan. Sorry, hindi ako gumagamit ng Canva, pero bear with me. Ito yung slide natin. Ayan, litan ko pa yung face ko guys para mas matutunan ninyo. Okay, ang objective natin ngayon, maintindihan ano ba ang mundo ng trading. Ganun lang kasimple. Alright? Ano pa? Yung mga, ano-ano ba yung mga market na pwedeng i-trade? Okay? Nandiyan ang Forex. Okay? Pag sabi Forex, ito yung mga totoong pera. Diba? Japanese yen, US dollar, euro, crypto. Alam niyo naman yung crypto guys. Bitcoin, Ethereum, XRP. Yung mga naririnig nyo. Stocks naman. Ito naman yung dito sa Philippines. Yung mga Jollibee, Globe. Sa ibang bansa naman, mga Tesla, Microsoft, ano pa ba mga stocks sa ibang bansa? Sobrang dami. Apple, ayan, Apple stocks. Number 3 naman, yung mga platforms, ano ba yung mga ginagamit pang trade na mga platforms, 'di ba? Kasi gusto niyo mag-trade pero ano ba yung mga ginagamit niyo na platform? Let me remind you ng mga susunod nating contents is magre-review tayo ng iba-ibang platform para makita niyo. Kasi dami na nating na-review before na gusto niyo makita yung advantage at disadvantages ng mga exchange or platform na 'yan at maganda makumpara natin ano ba yung mga iba-ibang platforms na 'yan, no? Na ginagamit sa pagte-trade. So, syempre, pag-uusapan din natin dito yung mga iba-ibang ginagamit na indicators, mga basic, no, support and resistance, trends, candlestick, at saka yung mga risk management. Now, yung lot size naman or leveraging, yan, position sizing, pwede rin nating silipin at itackle ngayon. Now, pwede nyo itong balik-balikan yung video na to kapag nahahabaan kayo or what, pero I suggest guys, balik-balikan ninyo para talagang matindi yung foundation nyo bago kayo pumunta doon sa mga advanced strategies natin. Okay? So, ayan, meron din tayong understanding yung trading psychology which is very important, yung mindset, yung emotion, yun yung mga pinakamatitindi. Akala kasi nung iba, basta may strategy ka na, inaral mo na ng matagal to, talagang kikita ka na. Na hindi nila alam na yung battle pala talaga dito sa trading is yung mindset, yung psychology, at yung emotion mo. Okay? Malaking factor po yun. Now, number 7 guys, syempre, andito na tayo sa AI era, no? Sa digital money, sa digital currency. So, syempre, may mga AI tools na. Before noong 2015, nung nagsisimula akong mag-trading, syempre, sobrang duguan. Halos sobrang brutal kasi basic, intermediate, halos lahat ng strategies, litong-lito na ako sa dami ng inaaral ko. And now, syempre, AI na, marami ng automated trading, may mga algorithmic trading, may signals na, may AI trading, may mga bot na automatic na pwede rin naman nating i-take advantage kung talaga naman na effective yung mga yun, okay? So, number 7, pwede rin natin yung pag-usapan, no? Kasi kailangan guys, medyo sumasabay tayo. Hindi yung napapag-iwanan tayo ng technology, no? Now, ayan, what is trading? Okay, usog natin ulit itong makulit na ulo na to. Trading is buying and selling ng financial assets para magka-profit ka. So, ganito lang kasimple yung pagte-trade guys, no? Pwede nating pasimplihin. Itatry ko na i-explain in a very simple way na maintindihan ninyo or layman's term, lalong-lalo na yung mga wala talagang alam pa. Okay? So, buy low, sell high daw or sell high, buy back lower. So, buy low, sell high. Ibig sabihin, sa stocks guys, ganito lang kasimple yan. Bumili ka ng Bitcoin or bumili ka ng gold, di ba? Totoong kwintas.
'di ba? Or bumili ka ng kotse. Okay, yan. Bumili ka ng mga assets mo. Siyempre, ang gagawin mo diyan, guys, no? Binili mo ng mura, okay? Nabili ko tong kwintas na to, for example, ng 100,000 pesos. Tumaas ang presyo ng gold, naging 200,000 na ang presyo nito. Siyempre, ibebenta ko siya. Okay, ibebenta ko siya para kumita ako ng mas malaki, pinatungan ko. So, okay? Ngayon, pagdating naman sa trading, meron ding short-term trading, no? Nakalagay dito, can be short-term trading or long-term trading. Short-term trading, kunyari guys, pumunta ka sa money exchanger. O, money exchanger. So, pumunta ka kasi for example ng ibang bansa, 'di ba? Ngayon, pupunta ka ng ibang bansa. May peso ka pero kailangan mo ng dollar kung sa US ka pupunta. Now, 'di ba napapansin niyo ang palitan ng dollar ngayon is $1 is equivalent to 60 pesos or 61, di ko na alam ngayon, ano. So, ibig sabihin, for example, nakapagpalit ako ng 60 pesos. Bumili ako ng $1 sa halagang 60 pesos. Meron na ako ngayong $1. O, ang bili ko rito, $60 lang. Ngayon, short term lang. Biglang nag-tweet si Trump, okay? At maganda yung balita. Ano nangyari? Tumaas ang value ng dollar, okay? Naging $65 na per $1. Anong gagawin ko? May $1 ako dito. Ang gagawin ko, ibebenta ko yun or may money exchanger ko sa halagang 65 per dollar. Magkano kinita ko? $5. Kasi $60 ko siyang binili, $65 ko siyang nabenta. So, may $5 akong income. Same with Bitcoin. Okay? So, for example, guys, meron akong Bitcoin. Ang presyo ng Bitcoin ngayon, kung hindi ako nagkakamali, $81,000. O, meron akong isang Bitcoin, $81,000. Now, bukas, tumaas ang Bitcoin. O, may 1 Bitcoin ako. Nabili ko ng $81,000. Naging 90,000. Okay, edi ibebenta ko na to. Ibebenta ko to. Bakit? Kasi 90,000 na ang presyo nito eh. So, kumita ko ng $9,000. So, yun ang palitan or buy low, sell high na tinatawag. Ibig sabihin, binili mo yung asset. Sa'yo yun, ikaw may-ari. Pwede mo ibenta anytime. So, may mga short-term trading din tayo. May tinatawag tayong leverage trading. Okay? Ibig sabihin, or futures trading. Ibig sabihin, ito ay parang tina-times yung pera mo. Maliit lang yung puhunan mo, pero dahil may leverage or dahil ito ay futures trading, pwedeng i-times 10, times 20, times 100 yung capital mo. For example, may capital ako ng 100 pesos. O dahil sa leverage trading ako pupunta, pwede yung mag-times 10 pag nag-trade ako, no? Papahiramin ako ni exchange or ni broker. Siyempre, pag nanalo ko, times 10 din yung panalo ko. What if talo ko? Ayun ang matindi kasi times 10 din yung talo mo. So, yun ang mga i-discuss natin. Iba-iba kasing types of trading yan, guys. Pwedeng bumibili ka lang ng asset, ikaw yung may-ari. O pwede rin naman na short term na mabilisang trades lang. May scalping, pwedeng day trading. Mamaya, tingnan natin kung itatakal natin yan dito sa mga slides na ginawa ng assistant ko. Okay? So actually, pwede ko namang i-discuss sa inyo to kahit wala akong slides. Pero kaya lang, syempre mas maganda na kahit papano, meron tayong sinusundan para at least mababalik-balikan ninyo. Alright? Why people trade? Bakit nga ba tayo nagtitrade? Syempre, number one, gusto natin mag-grow ng capital or mag-diversify ng income. Meaning, negosyante ka ngayon, ang dami mong pera sa bangko, hindi mo alam na nabubulok na dahil sa inflation. 'Di ba? Pataas ng pataas ang bilihin, yung pera, yung value ng pera natin is hindi tumataas. Gusto mo ngayong i-grow yung capital mo or mag-diversify ka ng income. Meaning, padadamihin mo yung basket mo. May business ka, kunyari restaurant, meron kang hospital, di ba? Nagva-vlog ka, meron kang income sa YouTube, o nagba-buy and sell ka sa TikTok shop, meron ka income doon. Nagte-trade ka ng forex, nagte-trade ka ng crypto. So, marami kang pinanggagalingan ng income mo. Yun ang ibig sabihin ng diversification or diversify. Okay? Hedge against inflation, di na muna natin pag-uusapan yan. Opportunity to profit in rising and falling markets. Ito yung tinatawag natin na diniscuss ko kanina, leverage trading. Meaning, pag bumababa, kala kasi nung iba, pag tumataas ang market, dun ka lang pwedeng kumita. O guys, ito, let me tell you na you can also earn kahit bumabagsak yung market. So, yun ang power ng futures trading or leverage trading. So, yan yung pag-uusapan din natin. Alright? Yung kasi yung lagi na nakikita every time na nakikita nila ako, kamusta ka Marvin? Bumabagsak ang Bitcoin na. Okay ka lang ba? Abay, okay na okay. Kasi nakasell ako nakashort ako. O, diba? Hindi nila alam yun. So, pwede ka rin kumita kahit lumilipad ang market. Pwede ka rin kumita kahit bumabagsak ang
market. Ayan po, ibig sabihin yan. Yan, okay pa ba yung mga newbies natin? Kung masyado kong mabilis, pwede nyo namang slow mo or ibalik-balik nyo na lang yung video ko. Alright, so konting lang, discussion lang tayo. Ito yung sabi ko kanina, yung Forex lagi nyo naririnig, foreign exchange. Ayan yung Euro, USD, Japan Yen, marami pa, gold tinitrade din. Pero actually, dito kasi sa mundo ng Forex, andyan na rin yung commodities, indices, may mga metals, at kung ano-ano pa na pwede nyong i-trade. So ito, foreign exchange lang. Ibig sabihin, tinitrade mo yung pera na Euro against USD. Katulad ng example ko kanina, sa money exchanger. Nakipagpalit ako ng peso to dollar. Alright? Kaya lang sa mga exchange, wala kasing peso. Yung mga major currencies lang yung nandoon. Alright? Meron din mga currencies na minor ba tawag doon? Pero di natin i-discuss ngayon yan. So, stocks tayo. Ito yung nabanggit ko, Nasdaq, Tesla, Apple sa Pilipinas, Jollibee, Globe, dito, kung ano pa malalaking company, Ayala Stocks. Ito, binibili mo lang siya. Alright, binibili mo yung asset. Tapos, iniintay mo lang tumaas yung asset niyan. Pagka tumaas na yan, yung value niyan, ibebenta mo na ng mas mataas yung presyo. Ibig sabihin, kumita ka. Kaya lang, dito pumapasok yung pagka long-term investment mo. Long-term investor. Sa Bitcoin, ganun din. Alright? Sa Bitcoin, pwede ka rin bumili ng Bitcoin ngayon, tapos i-hold mo siya ng 5 to 10 years pag mataas na yung presyo. Pwede mo rin siyang i-keep lang. Pag tumaas, tsaka mo siya ibebenta. Alright? Ayan, commodities and gold. Ito yung sinasabi ko sa inyo na commodities, sample is oil, wheat, coffee, metals. Alright? And then gold, often in safe haven assets. So, pwedeng i-trade ng future CFDs. Ito yung sinasabi ko sa yung leverage trading or ETFs. Alright? Affected by geopolitics, supply and demand, macro events. So, ito guys, kung mapapansin ninyo, di ba, kunyari may gera or si Trump bigla nag-tweet, 'di ba? Gera ni Iran, ni US o dati 'di ba ni Ukraine. Mapapansin niyo lumilipad yung gold kasi apektado siya na nangyayari sa ekonomiya ng bansa na yon. Kung ang tinitrade mo is gold tapos against US dollar, syempre may epekto sa economy yon. Real time kasi yan eh. Kikita mo pag biglang may sumabog sa Iran or biglang nakipagbati si Trump, biglang bababa or tataas ng malalaking movement itong mga currencies na tinitrade against dun sa currency nung mismong bansa na yon. Okay? I hope guys you're learning. Again, kung mabilis ako kasi gusto ko sanang maitake lahat sa mabilisang oras. Cryptocurrency, ito yung naririnig yung Bitcoin, Ethereum. Simple lang naman to guys. Crypto is digital money. Digital assets, 'di ba? Ang unang-unang crypto si Bitcoin. Alright, sinundan nila Ethereum, XRP, Cardano, ano pa ba? Ngayon may Solana, may Sui, at kung ano-ano pa, no? Digital assets 'yan. Ibig sabihin, pwede mo namang sa iyo yung assets, kailangan lang meron ka mga hard wallet mo, decentralized wallet na pwede mong digital wallet. Okay? Ang matindi rito, kung kanina sa Forex, 5 days ka lang pwede mag-trade, Monday to Friday. Sa crypto, 24/7 mo siyang pwedeng i-trade sa mga exchanges. Hindi siya nagsasarado. Monday to Sunday, bukas yan. Kaya lang nakalagay dito, highly volatile at mas mataas yung risk. Kasi nga naman, high risk, high reward. Ganun din naman no, sa maraming bagay. Mas mataas yung nire-risk mo, syempre, mas mataas yung magiging return. Okay? Influenced by regulations, adoption, news, on-chain data, and idagdag ko na lang yung mga tweets ng mga influential people. Okay? So, for example, yung mga Federal Reserve, si Trump, si Elon Musk, pag nagtutweet or may mga news about them na sinusupport nila yung specific crypto, tumataas bigla yung presyo, di ba? Yung sila Melania, Trump coin, di ba? Yun yung mga talagang napakabilis ng pag-spike. Okay, lalakihan ko muna yung face ko guys kasi actually ang late-late na ng mukha ko dito. Yan, suga kong konti para kahit paano nakikita nyo ako nagsasalita. Okay, move forward. Ang susunod natin, other instruments pa, yan, mga Nasdaq, ETFs, CFD contracts, yan. So ito guys, medyo hindi natin masyado tatakal kasi medyo advanced siya ng konti. Halos na-discuss naman natin lahat ng basic kanina. Trading platform, ang ibig sabihin lang naman ito, kung kayo nakipagpalit ng peso to dollar kanina, yung example natin, at pumunta pa kayo sa money exchanger o sa money exchange, okay, hindi na kayo pupunta ron. Kasi digital lang, pwede nyo na siyang gamitin. Okay, may mga trading platforms na pwedeng gamitin. Online lang. Okay, magre-register ka lang dyan, magda-download ka lang nun.
o nung app na yun, pwede ka nang mag-trade sa mga platforms na yun. Ngayon, ang reason bakit tayo nagre-review ng iba-ibang platforms ng crypto at forex kasi gusto natin makita yung advantage at disadvantage niya. At kung legit ba siya. Baka mamaya kasi nagpasok ka ng pera dyan, hindi naman mga legit yung platforms na yan. Ang problem mo, hindi ka makaka-withdraw kasi scam na platform pala. At dun papasok yung mga nai-scam. Okay? Nakikita nila too good to be true yung mga ino-offer ng platforms na yan, networking pala. 'Di ba? So ingat kayo sa ganun kasi kailangan legit trading platforms yung ginagamit ninyo. Meaning lang naman ng trading platform, ito yung ginagamit nyo para makapag-trade kayo online. Hindi na kayo pupunta sa money exchange kasi matagal na proseso yun. Okay? So, trading platform, nasabi ko na kanina. Sa trading platform kasi, doon ka nagte-trade, pwede kang bumili, pwede mo rin siyang gawing wallet, daming pwedeng gawin dyan. Pwede ka mag-trade din ng leverage, pwede ka ring mag-chart. Okay? When I say chart, diba, sa trading view, yun yung ginagamit mo. 'Di ba? China-chart mo siya, tinitingnan mo yung mga galaw ng market. So, pwede mo rin tong galawin o gamitin sa loob mismo ng platform. At pwede ka rin makapag-drawing dyan, makapag-chart sa loob ng platform. Okay? Now, going back dito ka rin nagmamanage ng risk mo. Okay? Anong ibig sabihin nun, Coach Marv? Ibig sabihin, minamanage mo yung risk mo, pwede mo kasi ditong, kunyari, nag-trade ka, tapos mali pala yung trade mo, no? Pwede mong i-cut yung trade na yun. Okay? Pwedeng automatic yon. For example, meron kang $100. Tapos nag-trade ka. Ayaw mong maubos yung $100 na yun kung sakasakaling talo ka. Ang gagawin mo, iseset mo lang siya, nakalagay dito, manage risk, stop loss. Iseset mo lang yung stop loss na yon para just in case na mali yung trade mo. For example, nag-buy ka, umakyat. Tama ka nun. Paano kung nag-buy ka tapos bumagsak, mali ka? Ibig sabihin, hindi mauubos yung $100 na nilagay mo na kapital. Ang mauubos lang at sinet mo dun, kunyari, $5 lang, $5 lang yung mawawala sa'yo. So, yun yung kalagahan ng may trading platform kasi dun mo rin siya na set. Alright? Now, okay. So, ito yung mga example lang ng mga natin, ng mga trading platform. So, for example, si Binance sa crypto, marami yan Mexi, OKX, BitGet, Bybit, no? Sa example naman ng mga trading platform natin, syempre, yan, si XM, di ba? Marami, sobrang daming platform. Now, Forex and CFD platforms. Ano yung mga features niyan? Features niyan, Market Watch, again, makikita mo yung chart. Which is ito yon, yung window, yung mga symbols, marami kang pwedeng i-trade sa loob, pwedeng crypto, pwedeng gold, forex, ando na lahat sa loob ng platform, hindi na isa-isa. Okay? Order window, yung sinasabi ko sa'yo kanina na ima-manage mo risk mo, yung pag natulog ka, $5 lang yung naubos sa'yo, kasi pwede mo siyang i-set doon yung stop loss mo at saka yung take profit. So, yung kanina, example natin, yung stop loss, ibig sabihin, hininto mo yung loss mo, yung bleeding mo, yung pagkatalo mo, nilimitahan mo. Pwede mo ring ilagay yung TP mo or yung take profit mo. For example, nakita mo or napre-predict mo na si Bitcoin tataas ng 100,000 ulit ang isang Bitcoin. So, pwedeng automatic, pag na-hit niya yung 100,000, mahihit niya yung take profit mo kahit natutulog ka. Yun lang naman ang ibig sabihin yan. Alright? Guys, nga pala, kung gusto nyo ng additional guide dun sa mga newbies natin, kung umabot ka sa video na to, dyan sa link natin sa baba, meron akong Discord channel. Okay? Yung Discord channel natin, pumasok ka dyan, iga-guide ka natin dyan kung paano itong mga pinag-uusapan natin. Kung may mga platform kang ginagamit, may mga tanong ka about trading, about sa mga registrations. Sa Discord natin sa ilalim, may link ako dyan. Pasok ka lang dyan, libre pumasok dyan. Libre ang turo. May mga support din dyan na ako mismo ang nagbabayad ng mga yun para i-support lang kayo at turuan kayo step by step. Okay? Now, going back, may mga crypto exchange din, which is yun yung mga na-example natin kanina ng mga Bybit, Binance, OKX, at kung ano-ano pang platforms na pwede nyong gamitin. Again, kung may tanong kayo, punta lang kayo sa ibaba, sa ilalim, may Discord dyan. Alright? Isusupport namin kayo sa mga questions ninyo. Halos same din naman lahat ng features ng mga both exchanges sa crypto at saka sa forex, no? Again, kaya natin sila nire-review isa-isa para nga, no, makita natin ano yung features nitong platform na to, ano yung features ng platform na to. Alright? Ganun siya kasimple. Charting basics, ayan, makikita mo rito yung movement ng market. Alright?
So, dyan mo makikita saan ba papunta yung market. Going up ba? Going down ba? Or sideways lang ba? So, charting basics yan. Yun yung mga pwede natin pag-usapan kasi nandito tayo sa basic. Alright? Candlestick charts. Ito yung nakikita natin. Ano ba yung mga yan? Bakit ba may pula, may green? Para naman siyang yung sa ospital, di ba? Yung mga tit, 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 gumaganon. Di ba? Yan yung unang nakikita ng mga newbie. Nilalagay ko yung sarili ko sa newbie. Pag nakita ko to, ano to? Di ba? Parang ang gulo-gulo naman yan. Ang hirap naman tingnan. So, simple lang naman ito, guys, no? Ito, nakikita natin candlestick. Meaning, okay, lahat yan ay movement ng presyo. For example, gold versus USD. So, ito yung nakikita natin na si USD ay nagbukas dito sa taas. Okay? Ito yung opening niya, yung opening. Alright? And then, yung close niya is nandito. Mapapansin nyo tong, ano na to, candlestick. Ang tawag dito, body. Okay? Body. Tapos, ito naman sa taas, ito yung tinatawag na wick. Kasi dumaan dyan yung presyo pero hindi dyan nag-close. Ngayon, simple lang ang analogy. Kapag pula ang kandila, ibig sabihin, nag-start siyang magbukas sa taas at nag-close siya sa ilalim. Ganun lang siya kasimple. Intindihin. O, di kabaliktaran, pag nandito naman tayo sa green, kunyari nakita nyo itong malaki na to, kaya sa berde o green, kasi nag-start siya mag-open dito sa ilalim at nag-close yung body niya dito sa taas. Okay? Again, sa red, nag-start mag-open sa taas, bumagsak, nag-close dito. So, pula yan. Ngayon, bakit to green? Nag-open dito sa baba, nag-close sa taas. Kaya niya nabuo itong malaking green candlestick na to. O, Coach Marvin, ano naman yan? Bakit may buntot? O bakit may wick? Kasi nga, kahit na dito nag-open yung candle, bumaba siya dito, umakyat siya dito, pero hindi siya nag-close. Naglaro-laro muna siya dyan bago siya mag-close dito. Okay, kaya may body na yan. Kaya mapapansin nyo, pag lumipat siya dito, okay, pag lumipat siya dito, andito siya, katapat siya neto. Kasi dito naman siya nag-open. Alright, so ano ibig sabihin niya? Bakit sumunod dito? Simple lang ang explanation. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin. So, kunyari, itong candlestick na to, tumakbo ito ng 5 minuto. Okay. O, ibig sabihin, after 5 minutes, lilipat na siya ng kandila. After 5 minutes, ito yung tinakbo niya, lilipat na siya ng kandila. Ganon lang siya kasimple, kaya ganyan yan. Kasi ito, unang-una, 5 minutes, lumipat, 5 minutes, 5 minutes, kung nasa 5-minute time frame ka. Paano kung lumipat ka ng 1 oras na time frame o 1 hour time frame? O di simple lang din na explanation. Yung tinakbo nito is 1 hour o lumipat 1 hour ulit. 1 hour ulit. Alright? Wag na natin pahirapan kasi sobrang hirap na nga ng trading tapos papahirapan pa natin explanation. Ang goal dito, hindi ako magmukhang magaling at kung ano-ano sinasabi ko dyan na mga mahihirap na terms. Ang goal, padaliin natin siya para mas maintindihan ninyo. Alright? So, move on po tayo. Time frame, ito yung sinasabi ko kanina. 1 minute, 5 minute, 15. So, pag lumilipat yung candlestick, ibig sabihin, kung nasa 1 minute ka, tigwa 1 minute. Kung nasa 5 minute time frame ka, take for 5 minutes. Huwag kayong mag-alala kasi malalaman nyo naman yan. Kung nandito ka kunyari sa chart na yan, andito naman yan, hindi nyo naman kailangan intindihin. Kasi makikita nyo, pwede nyo ilipat. So, pag ito, nasa 15 minute tayo, ilipat ko sa 1 hour, o detigwa 1 hour yung candlestick na yan. Grabe, ang simple lang naman talaga kung layman's term ang pag-uusapan natin, di ba? Gusto natin padaliin Okay? Short-term time frame, more noise, more signals. Higher time frame, stronger signals. At saka mas matindi yung mas credible kasi nga mas higher time frame, meaning mas malinaw yung binabato niya, no? Kasi pag 5 minutes nga yan, ang dami nangyayari, tatatatatak. Alright? Pero depende sa style nyo, sa strategy nyo. May advantage at disadvantage din yan. Nasa basic pa lang kasi tayo ngayon, ha? Okay? Yung iba kasi kino-combine yan, tumitingin sa 15-minute time frame, tumitingin din sa 1 hour time frame. So, kanya-kanyang style po yan. Kung ano yung nahanap mo at pasok sa'yo, yun ang gamitin mo. Going back sa basic muna tayo. Indicators, ito naman yung mga tumutulong sa'yo na mga tools na pwede mong gamitin para mag-trade ka. So, marami yan guys, no? Itatakil din natin yan. Mga indicators na ginagamit, no? For example, yung mga moving averages. So, yan, tinitingnan din natin yung mga yan. Bakit? Kasi malaking tulong din yan sa pag-determine ng market. Sample, itong moving average na to. Pag yung blue nasa taas, ibig sabihin, umaakyat yung price. Pag nasa baba naman siya, ibig sabihin, bumababa yung price. Kaya napansin nyo, blue nasa taas, red nasa baba, going up. Paano naman kung nag-cross yan? Yung red naman ang nasa taas, yung blue naman ang nasa baba. Aba, indication na bumabagsak yung presyo.
Alright, oh. So, madami tayong pag-uusapan about dyan kasi indicator yan, nagagamit na tools. And of course, yung mga drawing, andi dito rin lahat yan. Gusto mo mag-drawing ng mga linya-linya dyan or mga Fibonacci o kung ano man, andito lahat ng mga drawings na pwede mong gamitin. Alright? So, yan. Going back sa slide natin na maganda. Okay? Dito na tayo sa where to draw and add indicators. Yan, pwede mong gamitin yung kanina, tradingview.com. Yun yung ginagamit ko na platform pang chart. Actually, sa mga exchanges na gagamitin nyo, ayan, sa Discord nga, tinuturo ko. Pasok kayo sa Discord, dyan tayo mag-usap. Tinuturo ko naman dyan yun. 'Di ba? Kung paano ka gagamit. Sa loob naman ng exchanges din yung mga indicators na yan, kahit di ka gumamit ng TradingView. Kadalasan lang kasi, doon siya ginagamit. So, may mga TradingView, MetaTrader 5, at kung ano-ano pa, na mga pwede mong i-drawing, rectangle, 'di ba? Kasi gumagamit tayo ng iba-ibang indicators. Ano mga indicators na yan? Ano yung mga drawing na yan, Coach Marv, no? So sige, pag-usapan natin ng mabilisan lang, no? Grabe, dito ko na sa video na to. Okay, price actions, support and resistance, trend, supply and demand, din yung mga pinag-aaralan ng mga traders, yung mga ginagamit nila to read the markets. Saan ba talaga papunta? Kasi tandaan nyo guys, akala nila sugal-sugal lang ang trading. Oo, tama naman sila kung hindi nila inaaral itong mga strategy na to. Kasi just imagine, huhulaan mo lang naman kung aakyat or bababa yung market. Ganun lang siya kasimple. Di ba? Pwede ka nang kumita. Pero, kung gagawin mo yun, sa casino ka na lang magpunta. Okay, magsugal ka na lang. Kasi, buy and sell lang gagawin mo. Pikit ka lang, pindot buy or pindot sell. Pero, bakit natin inaaral tong price action? Support and resistance, trends, supply and demand, ICT, SMC, harmonics, ano pa mga Elliott wave, iba-ibang style, price action, kung ano man ang style mo. Ba't nila inaaral yun? Bakit? Kasi gusto nilang mas ma-predict yung market. Ganun lang siya kasimple. Gusto nila na mas tumaas yung probability na tama sila. Ganun lang siya kasimple, guys. Bakit siya ganun? Bakit nila yun inaaral? Ba't sila gumugugol ng time to study this one? Okay? Nabanggit ko kanina, may trading kasi yung may automated trading kasi yung iba ayaw na nilang sumakit yung ulo nila eh. Wala na silang oras mag-aral nito. Kaya pumupunta sila sa mga algorithmic trading, bot trading. Okay? Pero hindi lahat kasi effective at profitable. Kaya mas better pa rin talaga nagma-manual trading ka. Alright? So ito, support and resistance, simple lang naman ang ibig sabihin yan. Price level where buying interest appears. Okay, wag na natin basahin. Sisimplihan ko na lang. Okay? Support and resistance, sige, daan tayo ng konting basic. Ibig sabihin lang yan, kung nakikita mo yung ceiling ng bahay ninyo at saka yung lapag ninyo, yung ceiling is yung resistance. Yung lapag mo kung saan ka umaapak ngayon, yun yung support. Ano ibig sabihin ko? Ito guys, simplihan lang natin. Ayan. Naglalagay ako ng dalawang linya. Ang ibig sabihin ko lang, kung saan nagbabounce yung presyo. Pak, 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 pak. Yan. So, ito nakikita nyo sa ibabaw, resistance. Dito sa baba, support. Yan. Bakit naman importante yan? Kahit papaano kasi nakikita natin yung kung saan siya rumirespeto or kung saan siya nagbabounce, bounce. But again guys, hindi lang siya tinitrade blindly or ito lang ang ginagamit ha. Marami tayong ginagamit na indicator. Baka akala ninyo pag nag-bounce na dyan yan, uy, magbabounce siya sa ceiling. O, magte-trade na ako ng sell kasi alam ko bababa na. Yes, pwedeng tama ka naman doon. Katulad nito, bumaba siya. Pag sell mo dyan, bumaba. Kasi pag buy mo dyan, tama ka rin, umumpog. Panalo ka na naman. Kaya lang, syempre, dadagdagan mo rin yung mga ginagamit mo. Kasi paano nga naman kung tumama sa resistance, akala mo babagsak, pero hindi. Umakyat, lumagpas. So, yun yung mga dapat nyo i-consider. Sinimplihan lang natin yung explanation ng support and resistance. Market trend, sobrang simple lang yan. Okay? Bakit napapansin nyo sinasabi ko palagi simple? Kasi ayoko nang pahirapan. Doon muna tayo sa basic. Alright? Ngayon, uptrend. Ibig sabihin lang naman na uptrend, going up yung market eh. Diba? Ganun lang naman siya going up. Sorry. Tanggalin ko yung mga drawings guys para hindi kayo malito. So, kung nakita nyo yan, hindi na muna natin masyadong papahirapan at i-discuss yung higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, nakikita natin dito na going up yung market, ibig sabihin uptrend. Ngayon, kung sideways naman, mapapansin nyo, walang masyadong direksyon. Ito siya kaya nga tinawag na sideways kasi side yung galaw niya o ranging. Okay, hindi mo pa ma-determine kung going up or going down. Ganun siya kaya sa tinawag na sideways. Wala pang clear na direksyon. Ito po yun. Downtrend, syempre, kabaliktaran lang naman ng uptrend yan. Simplihan lang din natin, di ba? Kung downtrend, ayan, pababa, no? Pababa, downtrend. Okay?
Simplehan din natin yan. Sorry guys kung masyadong mabilis ako kasi baka masyadong humaba na yung video natin eh. Ayoko masyadong habaan, no? Baka mamaya information overload, nasa basic lang tayo ngayon. Hindi ako magtuturo muna ng strategies. Yung next video ko, yung strategy ng pag-uusapan natin, alright? Supply and demand zone. So parang in a way mas matindi, okay? Mas matinding support and resistance. Supply zone sa taas, demand zone sa baba. Ayan, where strong buying pushed priced up, okay? Ito yan, demand zone, area where strong buying push up, okay? And then supply zone naman, area where strong selling push price down. Okay, so yan, in a way, parang support and resistance lang, pero mas accurate. Yun lang din naman yun. 'Di ba? Kaya nga sinasabi nila may mga liquidity grab or kung ano na pa, supply and demand zone. May tinatawag tayo na mga order block, fair value gap. Ang daming tinatawag iba-ibang term, pero sisimplehan lang natin yan dito sa channel na to. Alright? Now, ano pa? Add lang natin, market buy sharp moves away from a price area used to anticipate possible reversals or continuation. So again, hindi muna natin siya i-discuss ng super lalim dahil nasa basic pa lang tayo. Lot size and risk management, ibig sabihin lang naman ito, gusto ko lang siyang i-emphasize sa inyo na sobrang importante ng risk management pagdating sa trading. Why? Kasi nililimit mo lang yung loss mo. Kunyari, ang puhunan mo $100 lang. Gusto ko hindi maubos ito. Gusto ko pag nagte-trade ako, 2% lang yung nababawa sa account ko. Yun ang kailangan nating computein. Alright? Kasi baka mamaya mag-trade ka ng leverage, 100 times na agad yung tinrade mo, di ba? $100 lang, times 100 mo pa. Paano kung mali ka? E di ubos yun. Diba? Sayang naman yung pera mo. Pinaghirapan mo pa naman yan. Ayaw nating mangyari yun. So, always use stop loss. Yan. Sa exchange, tuturo natin yan sa next topic natin. Okay? Andun pala tayo sa mga beginners eh. Protecting capital is number 1 priority. Hindi ito sugal. Kailangan alamin natin paano natin poprotektahan yung pera natin. Yun ang goal. Kasi once na naubos yan, wala ka na sa game. Diba? Wala na. Ang gagawin mo, magre-revenge trading ka. Sasanla mo yung bahay mo para mabawi yung pera mo. Huwag mong gagawin yun. Ha? Huwag ka na mag-trading. Hindi para sa lahat ito. Okay? Kung alam mo naman na ganyan na ugali mo, huwag ka nang pumasok sa trading. Parang awa mo na. Okay? Huwag mo ubusin yung pera mo. Tapos ang sisisihin mo si Marvin Pabis na naman. Okay, natalo yung trading mo, nalugi ka, nasunog pera mo. Ako na naman na may kasalanan, 'di ba? Lahat na lang ng problema mo, kahit sa problema mo sa bahay, sa akin mo sinisi. Tapos tatawagin mo ako scammer. Tigil-tigilan mo, ha? Walang mai-scam sa iyo, una sa lahat. Kaya wag mo ako sisisihin diyan. Always use stop loss. Aim for a favorable risk and reward. Risk and reward, ibig sabihin, kung ako'y natalo ng 1, at least ang panalo ko dapat 3. Okay? Malalaman niyo yan sa mga susunod natin discussion. Okay, bilisan lang natin to guys. Bilisan lang natin to. Enjoyin lang natin ang buhay para mas marami pa kayo matutunan. Excited ako. Imagine niyo, pinapa-squeeze natin yung years of training, years of learning, okay? At getting experience. Pinapaiksi natin na pinapaiksi para sa iyo. Okay, para susunod natin, mga advance na, di ba? Okay, sabihin nyo, puro tayo binary trading di ba? Mag-traditional tayo ngayon. Okay, pakita natin din. Lot size, ano ba yung lot size na yan? Ito yung simpleng word is tinataya mo. Okay? O, yan yung tinataya mo na lot size. Ibig sabihin, ang pera mo $100, pag tinaasa mo yung lot size mo or yung taya mo is times 10, or ang lot size mo is times 2, times 1, parang ganun lang yung ibig sabihin yan. Mas malaki yung times na pwede mong kitain. Pero ang disadvantage nun, mas malaking times din yung pwede mong mawala. Kaya, yung lot size mo na yan, babalik tayo sa risk management, kailangan liitan mo lang. Kailangan magdedepende ang lot sizing mo sa capital mo. Didiscuss din natin yan sa future. For example, may $1,000 ka na puhunan. Dapat ang lot size mo niya at least mga 0.01 lang. Yung mga ganyan. Maliitan lang talaga. Alright? Smaller lot, smaller risk, and smaller profit. And then loss per pip. Pero pag nilakihan mo yan, syempre, malaki din kita mo. Malaki rin ang talo mo. Ganun lang siya kasimple. Okay? Sa lot sizing naman, madali lang naman siyang i-discuss sa next nating discussion. Pumipiyok na ako, guys. Oh. Kasi nga tuloy-tuloy, grabe. No? Kanina pa ako nagsasalita. Kakauwi ko lang. Okay? Simple lot sizing. Ito yung sample na pwede ko sa inyong ibigay since nasa simple pa lang naman tayo. So, sa standard na lot sizing, kung ikaw ay standard lang,
sa 100,000 unit, at least one lot, one lot ka lang. Kaya kung maliit ka lang, kung nakanano ka naman, 0.01. Pero guys, siguro mas madali kung kunyari naka-standard lang tayo. Ang gawin lang natin, kung 1,000 ang puhunan mo, at least man lang, 0.01 lang. Okay? Kung $2,000 yung kapital mo, edi tsaka ka mag 0.02. So, ganun lang siya. Kung naka 10,000 ka na puhunan, ang lot sizing mo, 0.1 lang. Pero pwede mo pang babain para mas, mas lalo ka pang lumiit yung risk mo. Kung gusto mo, 10,000 ang puhunan mo, pero ang lot size mo, 0.01 lang. Gawin mo yun para kahit anong up and down ng market, hindi ka talaga masusunog. Okay? May tamang computation dito. Okay? Yan, gayahin nyo lang step 1, step 2, step 3 natin. Alright? Depende kasi yan eh. Iba-ibang broker kasi iba-iba yung tawag eh. Like ito, naka-mini. Yung iba naman, cent account, micro, nano. Iba-iba eh, per broker eh. So, ayan. At least pwede nyo gayahin or pwede nyo ring i-chat GPT yung yung loss ninyo. So for example, $1,000 lang puhunan mo. O chat GPT, pag naabot ko tong trade na to at natalo, inabot yung stop loss ko, dapat 2% lang yung mababawas sa account ko. Ang tanong chat GPT, ilan yung lot size ko dapat? Kung dito ako nag-trade sa entry na to at na-hit yung stop loss ko, ito lang ang puhunan ko magkano. Paiksiin natin yung buhay, guys. Andyan yung AI eh. Gamitin natin, no? Huwag tayong magbida-bidahan na hindi. Inaral ko yung manual eh. Talagang grabe, nagsunog ako ng kilay. Inaral ko yung Elliott Wave, SMC, ICT, lahat inaral ko. Di ikaw na, 'di ba? Pero syempre, andyan yung technology. Might as well gamitin natin para dumali yung buhay. Ang bottom line dito, gusto natin lahat kumita at maging profitable. 'Di ba? Maging disiplina, hindi yung magmukha kang magaling. 'Di ba? Pa-English ka pa diyan, galing-galing mo nga, hindi mo naman natutulungan yung mga tao. Bakit? Hindi natututo eh. Bakit hindi natututo? Hirap na hirap nang intindihin eh. Ang hirap na nga ng trading, ang hirapan ng terms mo. Bakit hindi natin padaliin? Yun ang goal natin sa channel na to ha. Kahit maraming nababash atin, ang goal natin matuto kayo. Alright? So yun lang. Nakakatawa lang. Psychology matters, guys. Ayan, ito, nag-discuss ako dito sa Hong Kong. Puro Chinese ang audience ko. Sa Dubai, nag-talk ako. Sa Pilipinas, sa buong mundo, nagto-talk ako about trading. And mostly din, yung mga tinatopic ko talaga, bukod sa strategy, is yung psychology. Kasi ito talaga yung makakasira ng ulo mo eh. Imaginein mo, real talk lang tayo yung pera mo, perang totoo mo yan eh. Tapos nakikita mo na naglalaho dahan-dahan. Siyempre matetense ka dyan, emotion mo, ma-high blood ka or magkakamali, mag-aaway kayo ng asawa mo dahil masama ang loob mo, talo ka. 'Di ba? Buong week mo, ka na, aligaga ka na. So ayaw natin mangyari yan, kaya kailangan aralin natin to. Emotions, 'di ba? Yung fear, greed, yan ang iingatan mo. Pag masyado kang greedy sa trading, lalamunin ka ng market. Tandaan mo, walang emosyon ng market Ikaw, bakit ka nag-iemosyon, 'di ba? Revenge trading, bawal yan. Hindi mo pwedeng gantihan ng market. Hindi ka mananalo at never kang mananalo kapag ginawa mo revenge trading. Kasi wala ka na sa tamang pag-iisip. Gusto mo na lang bawiin yung loss mo. Okay? Matulog ka, bukas ka na mag-trade pag okay ka na. Marami tayong i-discuss. Kung gusto mo, panoorin mo yung Psychology by Marvin Favis. Trading Psychology by Marvin Favis. Tinapi ko yan last time sa Traders Fair, punong-puno ng tao. Doon sa topic ko na yon at ang daming natuto doon. Ayan, nasa YouTube ko naman naka-upload eh. Huwag na natin i-discuss dito. Common psychological traps, ayan. Overtrading, yan. Ganti ka ng ganti. Revenge trading, yun ang ganti-ganti. Overtrading naman, porket puro panalo ka na, ayaw mo nang tigilan. 'Di ba? Ang dami-dami na nag-over ka na. Natalo ka pa tuloy. Okay? Minumove yung stop loss, 'di ba? Imbis na kaya nga may stop loss dun dahil hanggang doon lang yung talo mo. Tapos pag nakita mo bumababa yung account, ang ginagawa mo naman, minumove mo naman ng minumove. Di palaki naman yung loss mo niyan. Okay? Yung iba naman nire-remove yung stop loss. So depende kung nakatutok ka naman, gawin mo yun. Pero kung di ka nakatutok diyan, nako po, good luck. Ubos yan. Alright? Chasing price after missing setup. Excited na excited ka, nakita mo si Bitcoin pataas ng pataas at lahat ng tao kumikita. Ikaw naman, nakita mo pataas ng pataas, hinabol mo, nag-buy ka rin, tataas pa yan, boom. Ikaw pala yung exit liquidity, bumagsak. Lahat kami masaya, ikaw lang ang hindi. Alright? Kasi ikaw yung naging exit liquidity Kumbaga, ikaw yung natalo kasi nga, na-FOMO ka Fear of missing out. Diba? Hindi ka nag-analyze. Hindi ka nag-chart. Ang ginawa mo, humabol ka lang. Risk more than a loss to win it back. Ayan. Ito yung ginagawa na madalas. Natatalo ka, dinodoble mo ngayon ng sobrang laki.
para matalo mo siya agad at mawin mo yung loss mo. Ano mangyayari? O boom, talo pa rin. Nadoble pa, natalo ka lang sana ng 100, naglagay ka pa ng $200 o de $300 yung talo mo. Greedy ka na, nag-revenge trading ka pa. Okay guys, pasensya na kung ganito ako magsalita kasi binibilisan ko talaga siya. Hindi ako normal na ganito magsalita. Binibilisan ko lang talaga para topic natin lahat. Okay? Para makamove tayo sa mga mas matindi pa. Types of traders, madali lang naman to. Scalpers, mabilis ang trades lang yan. Day trader, pwedeng buong araw. Ayan, pwede nyo i-pause. Swing traders, to yung medyo hinohold mo ng days or weeks. Position trader, ito talaga, matagal talaga to. Pwedeng months yung positions mo, yung trades mo. Scalper, mabilis lang eh. Okay? Minsan nga seconds lang, di ba? So, ganun lang siya kasimple. Alright? So, ikaw, determine yung iyong type of trader ka sa free time mo. O kasi mamaya, full-time job ka pala dyan eh. Tapos ang trading time mo lang 30 minutes to 50 minutes lang. Or tuwing pag-uwi mo lang, OFW ka, ginagawa mo lang to sa extra time mo. O di mamili ka, ano bang dapat sa'yo dyan? Alright? Trading methods, madami. Sobrang dami. Technical trading, ito yung nagcha-chart. Fundamentals, mahilig ka sa news, earnings, data, macro. Quantitative, gumagamit ka ng mga algorithmic trading. Kagaya ng trading bot ko, di ba nakita nyo, naka-upload siya sa isang broker, which is sa XM, na tinetest ko nung March 1 pa. Anong naging resulta nun? 32% na. In 30 days ang kita. Bakit? Gumamit ako ng trading bot eh. 10 years of experience nilagay ko sa bot. AI na eh, ang dali na. O, di ba? Yung ibang wala talagang oras mag-trade, di pwede nilang kopyahin yun. Pero hindi ko sinasabing kopyahin nyo kasi naka-forward testing pa lang yun eh. Matitigas ulo naman ako kumokopya pero paldo naman sila. Huwag nyong gagayahin, huwag kayong mag-copy trading ha. Hindi ko sinasabing copy trading kayo. Nakalagay lang doon yun, forward testing lang para makita nyo lang. Okay? Again, ulitin ko ha, may Discord channel tayo sa ilalim sa description. Pwede kayong pumasok, doon kayo magtanong. Lahat, sasagutin natin doon. Gusto nyo magpa-guide, lahat, sagutin natin doon. Okay, malapit na tayo matapos, guys. Hold on. Malapit na tayo matapos. At paus na ako, ubos na rin ang boses ko. Kaya tayo ay malapit na rin. Okay, building strong mindset. Tapos na ba tayo dito? Ito pwede nyo na lang i-pause ha. Hindi ko yata nadaanan siya. Pero part lang din yan ng ating psychological, trading psychology natin. Sabi sa inyo, hindi ako marunong gumamit ng Canva eh. Ayan na. Mixed hybrid combination methods. May mga gumagamit ng bot din, tsaka ng supervised lang. AI trading bots, ito yung sinabi ko sa inyo. Automated, dami na. Algorithmic, EA, di ba? Yung mga expert advisor, may mga channels na rin nagbibigay ng signals. Dami na, no? Ang dali na rin ngayon eh. Kasi nga, may AI na. Okay? So, yan. For example, ako, yung manual trading ko, nilipat ko lang sa bot. Kinumpute niya kung paano ko siya ginagawa. Sabihin, may checklist. Okay, lahat ng tinatamaan na checklist ni Marvin Pavis, boom, boom, boom. Pag yan nag-check, mag-e-enter ng trade. Boom. Hindi pa rin siya 100% ha. Di porket AI na, perfect na yan. Hindi. Natatalo pa din yan. Kaya lang, mas malaking chance mo manalo kasi computed. Diba? Yung mga bots na iba-iba. Pros and cons ng bots, ayan, pwede yung basahin. Simple lang, robot yung nagtitrade, walang emosyon. Yun ang binasag natin dun eh. 'Di ba? Kapag kayo nang gamit ninyo mga trading bots and AI. Kaya lang, syempre, yung iba, lalo na yung gumagamit ng martingale tsaka grid, magulat ka, okay yan, 3 months, 6 months, 1 year. Tapos biglang, boom, sunog yung buong account. Realistic po yan, nangyayari talaga yan. Okay? Kasi nga, hindi pa naman siya ganun ka-perfect. Okay? And nasa testing pa lang siya. So, wag kayong kakopya muna. Tingnan nyo muna yung historical data nung mga ginagamit nyo na yan. Cons, can lose money quickly if poorly designed. So, yan yung mga biglang nasusunog, di ba? Nakakopy ka, biglang mamaya, boom, sunog na. Yun sa akin, pwede rin masunog yun kung sakasakali na talagang pangit yung pagkakagawa ko dun. Kaya, ngayon, so far, ang laki ng profit. Pero, again, forward testing. Tinitingnan ko pa yung data, gumagawa pa lang din ng history yun. Uploaded yun, makikita nyo sa copy trading section. Type nyo lang Fabis, makikita nyo yun. Di ko pinopromote ha, sabi ko lang. Step by step for beginners. Open ka demo account, gusto mo mag-practice ka. Okay? Focus ka muna sa isang currency pair. Kunyari, gold, iba na lang, Forex, Euro, USD, yan. Focus ka lang muna sa isa. Tingnan mo muna yung galaw niya. Okay, damahin mo muna, tingnan mo muna yung mga candlestick na pinakita ko sa'yo kanina. Paglaruan mo yung mga drawing, yung mga tools, mga indicators, tingnan mo ano pasok sa'yo. Tapos, panoorin mo muna yung mga tutorial ko. Dami, halukayin mo yung mga videos ko, dami kong turo sa manual trading. Pwede mo isa-isahin. O kaya, kung gusto mo organize, bumili ka ng course. Kahit hindi ko course, may course ako dyan. Oo, yes, sa ilalim din, pero hindi mo kailangan bilhin. Bumili ka ng ibang course kung gusto mo. Saan ka masaya? Keep a trading journal. Journal mo yung tama at mali mo ha, para alam mo yung mga pinagdadaanan mo. Only move to real money daw kung okay ka na sa demo kung nagano. Pero depende pa rin eh kasi pwedeng mag-real account ka din para yung emotion mo napapractice mo.
Ang hirap kasi sa demo account, porket demo account lang siya, hindi mo siya seryoso eh. Trade ka lang ng trade kasi alam mo hindi yun naman totoong pera. Pero once na totoong pera yan, dun mo mafe-feel na okay, nade-develop yung emotion ko. Recommended next steps, books, courses, basa ka ng mga books, YouTube or bumili ka ng course, bahala ka. Maghanap ka ng broker na reliable ha. Hindi po pwedeng basta broker lang. Mamaya scam yan or mamaya hindi legit broker ginagamit mo. Okay? Pwede ka mag-practice account and then mag-focus ka sa mga community na nagtuturo din para sabay-sabay kayo matuto. Or katulad yan, may mga mentors, ganyan. Okay? Yung mga signal-signal na yan, better na aralin mo muna yung foundation. Okay? Kasi pag signal-signal ka agad, wala ka matututunan or nag-bot trading ka agad. Unless wala ka talagang time pero gusto mo talagang mag-earn dito. So, ganun lang kasimple guys. Want to learn more? Scan my QR. Okay, hindi ko alam kung saan pupunta tong QR na to ha. Baka sa Discord channel to pupunta. Anyway, salamat guys. Grabe! Sobrang bilis nitong ginawa ko, no? Pero naka 50 minutes tayo. Sunod-sunod, walang pahinga. Grabe yun, guys. Napagod ako dun. Para sa inyo mga newbies at beginners. Okay, wala akong pinromote na any channel dito. Beginner's guide to sa mga newbies. Para sa inyo to, guys. Yun lang, sana na-appreciate yung mga ganitong effort. Yun lang, matutulog na ako, guys. God bless.